Secretary Vince Dizon, DPWH Secretary. Sir, magandang morning. Magandang morning. Si Katunying po at saka si Jerry. Ano po, Katunying, Jerry. Morning po. Ay, Secretary, makikibalita lang kami dun sa may Detour Bridge sa Santo Domingo, Ilocos Sur, yung gumuho. Opo. Opo, ano na po bang latest doon, sir? Opo, ang nangyari po dyan, Katunying, no, may, as usual, meron na namang overloaded na truck na dumaan dun sa temporary bridge na bakal, yung tinatawag nilang Bailey Bridge. Kasi yung pong permanenteng bridge, ginagawa. Umigay po ito dahil sa overloaded. So, ang unang-una po natin ginawa, nag-demand po tayo dun sa trucking company na ng Danyos, no? Kailangan siya ang magbayad dun sa nasirang bridge na yon. Opo. Pero ngayon po, nung isang araw pa nagawa na po nung ating regional director, si Director RJ Panaligan, yung dadaanan ng mga sasakyan, no, yung embankment na tinatawag nila. Kaya ngayon naman po, kahit na nasira yung tulay, nakakadaan pa rin po, nakakatawid pa rin po yung mga kababayan natin. Pupunta po ako dun sa Biyernes para po paspasan yung pagpapatapos nung permanenteng tulay. Permanenteng tulay. Na tingin po natin, kung papaspasan natin, baka within the month of May po, matatapos na rin yun. Matatapos na wala. Meron ng permanenteng tulay na matapos. So, hopefully po, ngayong May and June, matapos na. So, at least konti lang po yung oras ng abala ng mga kababayan natin. No? Pero ano talaga to, no? Kinausap ko nga din ng ating LTO, no, kay si Secretary Banoy at si Asek Marcos Lacaningaw, na talagang medyo kailangan mag-stricto tayo dito sa mga dumadaang mga trucks sa mga tulay, no? Kasi grabe talagang overloading, no? Hindi saka po balita po natin, lampas-lampas po ng 50 tonelada yung yung dumaan na ay, ganun po. doon, ang pwede kang doon mga 30 lang ata. Umabot pala ng 50 to. Ang nakalagay daw doon, Secretary, sa karatula, yung abiso sa mga dumadaan sa tulay, 5 tons lang yata yung pwedeng dumaan doon eh. Kaya nga kasi temporary bridge lang talaga yun eh. Pero umabot po ng 50 tonelada yung dumaan na truck eh. Grabe. So talaga, no? Pero alam mo, Katunying, no, yung malaking problema talaga dito, no, na kailangan tutukan na once and for all. Nag-report na rin po ako sa ating Pangulo. Ito talagang mga tulay natin, for the longest time, no, dekada na to, no, hindi na may maintain ng tama. No, and lumang-luma na po itong mga tulay natin all over the country. Marami pa po dito ginawa nung panahon pa po nung tatay ni Pangulong Bongbong Marcos, no. So 40 years old, 50 years old na itong mga tulay na to. Tapos hindi na may maintain ng tama. So ito, no, kailangan once and for all ayusin na ito, no. Ni-neglect na to masyado ng matagal na neglect itong mga tulay na to, Katunying. Opo. Ang Pangulo po nag-order na sa atin na kailangan once and for all ayusin na to. So, kailangan gawin natin ng maayos na programa. Naalala ko, Secretary, yung San Juanico Bridge, di ba? Sa katagalan na, siyempre, wear and tear, ika nga. Ano na bang update doon sa San Juanico Bridge? Yung San Juanico Bridge po, alam niyo naman po, pinaspasan po natin yan, no? Base sa utos ng Pangulo natin na ngayon po, nakakadaan na yung mga truck dyan. Nakakadaan na rin yung mga heavy vehicles. Pero by this year, before the end of this year, yung pong direktiba ng Pangulo na ibabalik na natin sa original capacity ang San Juanico, magagawa na po natin yon, no? Pero taga po yan ng na-neglect talaga yung maintenance, Katunying, Jerry. Mga ilang tulay po sa inventory po ninyo, mga ilang tulay yung pwede nating sabihin problematic? Nako, Katunying, Jerry, daan po yan all over the country. Sus Mario Lopez, hintayin pa ba natin na may mga aksidente dyan? Hindi ho inaksikaso ang maintenance
Ba't ho ganun? Ba't nagkaganon? marami yung mga Secretary, bumibili na tulay. wala ho bang In charge. in charge sa ganon? At wala bang pondo sa maintenance para sa mga existing at old Meron projects? pong in charge. Mm. Meron pong in charge. Ang problema po, lagi nababawasan ng pondo ng maintenance. Ayun, At hindi ho no. na-maintain ng tama. No, yun po talaga no. Kung saan po dinadala yung pera, pero yung pag-maintain ng tama sa mga tulay natin, itong mga nakaraang taon, hindi na po pondohan ng tama. So, kailangan na pong magbago yan. Kaya nga po dito sa parating na 2027 budget, Opo. humingi na po talaga tayo ng pondong sapat para ma-maintain na natin ng tama itong mga Ayun, oo. natin. Okay. Dito ho, Secretary, sa budget natin sa 2026, lalo na sa ganitong sitwasyon, government spending ang kailangan natin sa ganitong crisis, labas ang gobyerno ng pera. Nitong mga nakakaraan, ang impormasyon na nakakarating sa amin, may maraming mga government projects ang hindi pa rin nagagawa o natisimulan dahil sa epekto pa rin ng flood control scandal. Kumusta na ho ngayon, Sec? Alam nyo, sa nakikita namin, nung umpisa, ganun po talaga yung nangyari. No? Mm-mm. Pero ngayon po, lalo na ngayon, nag-institute na tayo ng mga paraan para naman makapagtaas ng presyo dahil nga dito sa crisis. Mm-mm. Yung pagtataas naman, transparent naman yan at hindi maaabuso. Oo. Kailangan ng 3 canvas sa area mismo. Yes. Okay. Marami na pong mga sumasaging mga kontratista. Contractors, Pero syempre, kailangan paspasan natin. No? Yun ang kabigin-biginan po ng Pangulo, kabigin-biginan ko sa ating mga regional director at sa mga district engineer. Na kailangan paspasan ng pag-i-implement itong mga projects. So yun na po yung ginagawa natin ngayon. So hindi na At meron na tayong nag-adjust na mekanismo. po ang DPWH dun sa mga sinet ninyong limitations so sa mga presyo, Opo. Sec? Nung Marso pa, nung simula pa lang po, naglabas tayo ng DO, Department Order 43, na pinapayagan ng presyo, kailangan lang may 3 canvas Okay. sa lugar mismo na na paggagawa ng proyekto at ito ay transparent naman, no? Para naman hindi naman na maagrabyado yung mga kontratista dahil grabe talaga yung tinaas ng presyo ng mga materyales. Totoo. Lalo na Dahil ngayon. sa nangyayari sa Middle East. Oo, yan. Totoo po. Hindi, actually, parang kanyo sakto lang din, Secretary, no? Nung nagkagyera ng Feb 28, March nyo nilabas yung department order Ang bilis Opo, March 15 po, ginabas yung department order. At yan na po ang ginagamit ng mga RD natin, ng mga district engineer natin, para maging fair naman sa mga gustong sumaling mga matitino gagawa nito mga proyektong ito. Kumusta ho response ng mga contractors ngayon? Maganda naman po, maganda naman po. At ngayon nga po, itong Abril sa Mayo, nag-a-award na po tayo ng mga kontrata ngayon for 2026. Mabilis na ho bang maglabas ng saro ngayon ang si Kuya BBM. Kuya Sec Toledo? Sana po lumabas na. Sa sagot niya, sana po. Oy, calling Secretary. Secretary Toledo. Naghihintay na lang po natin. Naghihintay na lang po tayo kasi marami na pong ready for award. Ang problema, hindi tayo maka-award kung wala pang yung mga papeles. Pero tingin ko naman, maglalabas na ang DBM this week. Opo. Last na lang po, Secretary, before we let you go. Yung pong nabanggit nyo kanina yung LTO, DOTR tungkol dito sa mga overloading na to. Actually, hindi lang po tulay ang namumroblema dyan. Gaano karami na pong kalsada ang winasak ng mga overloaded na mga truck. Kahit na bago pa lang yung kalsada, kahit gaano kakapal yung kalsada, pagka matindi ang overloading ng mga dumadaang truck, ano po ba ang immediate na pwedeng maging solusyon dyan na hindi naman mawawasak ang ating mga kalsada at nasasayang ang pera? Opo. Dalawang bagay po, Anthony. Unang-una, sa nag-usap na po kami ni Secretary Banoy, at ang sabi nga niya, enforcement talaga to Kailangan po talaga humingi tayo ng tulong. Humingi na rin po tayo ng tulong kay Secretary John Vic Remulla at kay Chief TNT Nartates para yung ating highway patrol talagang mag-enforce ng tama at mag-enforce ng strictly dito sa overloading. At ikagawa po, kailangan talaga, tibayan na rin natin ang ating mga kalye. Yes, opo.
Kaya ngayon po, halimbawa sa Maharlika, no, yung bago nating ginagawa ngayon sa Maharlika, na alam naman natin, notorious ng Maharlika na Yes. pinapatsi-patsigan. Tapos, after 6 months yan, daanan lang ng mga ilang beses ng mga truck, sira kagad. No, ay kailangan yung tinatawag nilang reinforced concrete pavement na ang gamitin, yung RCP. Reinforced concrete pavement. Opo. Concrete pavement, no? Yun na po talaga ang kailangan. Yan po, makapal na simento, makapal na bakal. Mga Pero gano'n ang syempre, kapal nun? Siyempre, mas mahal po yan. No? Mas mahal. Mahal Oo. yan. Mahal yan. Sek, Pero, mga gano'n kakapal kaysa yun? naman Mga gano'n yung- kakapal? Makapal. Ano po yan, no? Halos ano po yan, times 1.5 nung typical na reinforced concrete, no? Oh, Kung wow. makikita nyo po, no? Ipapadala ko po sa inyo, no? Yung ginawa natin sa Gumaka. Kasi alam nyo naman, yung Gumaka, notorious yan. Opo. Never na naayos yung kalye dyan. Pero itong nakaraang mga buwan, naayos na natin yung butas-butas na kalye dyan sa ng Maharlika sa Gumaka. Ngayon, napakakapal na. Napapadala ko po sa inyo yung Please po. yung mga retrato natin dyan. Saka sa pagdigaw, reinforced concrete pavement na yon. Yun po, kahit na mabigat na Mga ikakayanin. 18-wheeler truck na puno ng... Kaya po. Kaya na. Ayun. At least Yung hindi mga rin 3 maapektuhan axle, yung ekonomiya yung mga natin. 3-axle truck, kaya yan. Oo. Yung mga 3 axle na truck, kaya yan. Hindi no? na yung mag-aalon-alon. Tulad dati, nag-aalon-alon ng Hindi kalsada. na, hindi na. Kasi talagang matibay na yan. Kailangan yun na rin ang gagawin nating standard, lalo na sa Maharlika Highway, saka sa MacArthur Highway. So yun na, mas mahal yan, pero at least, hindi na tayo magbabago after every 6 months, after Yun na, every mas 1 year. magastos yung ano eh. Paulit-ulit. Paulit-ulit eh. Paulit-ulit. Yan lang, nabanggit nyo yung Mas MacArthur magastos, pero at Highway. least hindi na paulit-ulit. Di ba yung Opo. papuntang San Ildefonso, San Miguel dati na yan, alun-alun dati yan, papuntang Nueva Ecija. Dahil sa truck na mga Oo. dumadaan, sandali lang, parang dagat na may alon. Kawawa din yung kalsada eh. No? Dahil sa bigat. Hindi, pero... Meron po kaming inaayos ngayon dito sa MacArthur, dito sa boundary ng Bulacan saka ng Pampanga, dun sa Apagit, pasok ng Kalumpit, talagang kailangan maayos yan. Ayan, Saka oo. dito din sa San Ildefonso, hanggang papuntang Nueva Ecija, kailangan maayos din yan. No? Kasi Opo. ang daming mga truck na dumadaan dyan. Opo. Secretary, salamat po sa update. At pag may Salamat mga po. update, yung picture ha, yung gusto naming makita yung picture, yung, Opo, yung papadala ko po reinforced ngayon. concrete pavement na yan. Importante makita nila. Papadala ko ngayon. Opo, opo. Thank you, so Secretary. much. Magandang Thank umaga you po. Sa Tunying. Thank you. God bless po. Mag-ingat po kayo. Mag-ingat God po bless kayo. Si Secretary Vince Dizon, DPWH. Mang tao lang ang takot.